Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, and of course, ating mga cross-watchers. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bonum Omega's PH. Ayan. My name is Angel Francia Feliciano po. So, in today's video, Pisces, alamin natin kung ano mga dapat ninyong malaman sa inyong career at negosyo. Okay, so, paalala lang po sa lahat ng mga viewers, especially Pisces, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Pisces, at iwan yung hindi. Alright, let's see kung ano mga barahang lalabas para sa ating mga Pisces. Pasensya na po sa ingay. Yung aso ko tumatahol. Pisces, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Pisces, you have the Knight of Pentacles, Seven of Wands, Five of Pentacles, Three of Wands. You have the Nine of Pentacles, Four of Cups, Ace of Wands, Three of Pentacles, Nine of Cups, and last but not least, you have the Devil. Oh my God. But this is good. Okay, huwag niyong ikatakot yan. Actually, that is good. That is meaning that ang potential outcome dito is makakalaya ka. This could mean financial freedom or something. Alright, mama explain ko. Alright, Pisces, umpisa na po natin. Alright, Pisces, umpisan natin sa current situation ng inyong career o negosyo. You have the Knight of Pentacles. Okay, Pisces, sa ngayon nasa phase ka ng matyagang pagbuo ng iyong kinabukasan sa career o negosyo. So, hindi ito panahon para sa iyo ng biglaan o madali ang tagumpay. Okay, kundi ng steady effort at disiplina. So, may posibilidad na nasa trabaho ka o negosyo na kailangan ng routine at consistency. Tulad ng pagmamanage ng finances mo. Tulad ng mga daily sales o projects na kapaulit-ulit pero unti-unti namang nagbubunga. So, ang barang ito ay humihimok sa iyo na huwag mawala ng loob kahit parang mabagal ang progress. Tulad ng isang magsasakang nagbubungkal ng lupa araw-araw. Alam mo, hindi agad nakikita ang ani, pero when the time comes, aanihin mo ang bunga na yung sipag at determinasyon. So, sa loob ng mga susunod na buwan, Pisces, makikita mo ang stability at gradual increase sa finances mo o sa career status mo. Posibleng may promotion, recognition dahil sa consistency mo. Na kung may negosyo ka, inaasahang tataas ang kita, basta tuloy-tuloy ang focus mo sa quality at service mo. Panatilihin ang disiplina at huwag magpadali. Ang slow and steady energy ng Knight of Pentacles dito ay garantiya. Guaranteed na magtatatag ng iyong pundasyon. Iwasan din ang pagiging overwork. Mahalagang balansihin ang trabaho at pagpapahinga. Pipunta tayo sa malaking hamon mo sa iyong career at negosyo. Lumabas 7 of Wands. Okay, Pisces, ang pinakamalaking hamon mo ngayon ay competition, pressure, at pangangailangang ipagtanggol ang posisyon mo. So, marami kang napagdaanan at pinaghirapan.
Kaya natural lang na mararamdaman mong kailangan mong lumaban para mapanatili sa taas. Mapanatili yung posisyon mo, mapanatili yung status mo sa negosyo. Now, maaari ring nakakaranas ka ng mga taong hindi naniniwala sa kakayahan mo or humihila sa iyo pababa. Kaya ang message sa iyo dito is, ang 7 of Wands energy ay nagpapaalala na hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Piliin mo kung ano ang worth fighting for. Kapag may mga tao, sitwasyong sinusubok ang iyong hangganan, gamitin ito para palakasin ang loob mo at patatagin ang iyong boundaries. So magkakaroon ka ng test of faith sa career mo, posibleng conflict sa coworker or business rival o project competition. Pero kung ipaglalaban mo ng mahinahon at matalino, mananalo ka at makikilala ang tunay mong value. Makakamit mo rin ang respeto ng mga tao dahil sa iyong integridad at paninindigan. So huwag matakot magsalita o ipaglaban ang karapatan mo at this time. Panatilihin ang kumpiyansa kahit may opposition. Dahil nasa sa iyo ang advantage ngayon kung manatili kang grounded at kalmado. Okay, punta tayo sa nakaapekto sa finances mo, sa career mo or negosyo. You have the 5 of Pentacles. So, may mabigat sa nakaraan, Pisces, na marahil isang panahon, nagkaroon ka ng panahon ng kakulangan, nalugi, alright? Or nandun yung na-left out ka. Or some of you nagkasakit in the past. No, maaaring may panahon din naramdaman mong walang sumusuporta sa'yo. Hindi ka makahanap ng suporta. Or financially naghirap ka in the past. Ito ang karanasang nagdulot ng takot sa'yo sa pagkakaroon ng kakulangan. Kaya ngayon ay mas maingat ka na at minsan ay nagiging defensive ka o hesitant sa mga bagong risk. Kasi ayaw mong ulit maranasan itong bankrupt, pagkalugi. Ayaw mo rin maranasan yung nagkasakit ka dahil sa yung sakit, surgery, na hospital, nawalan ka ng trabaho. Okay, or nasira ang career mo o trabaho mo. Now, the 5 of Pentacles ay hindi lang tungkol sa paghihirap, financial struggle, or physically struggling, kundi ito ay pagtuklas ng liwanag kahit sa gitna ng dilim. Okay, so napagdaanan mo ito upang maintindihan yung halaga ng pagkakaroon ng pagtsatsaga at pagkakaroon ng pananampalataya. Ang universe ngayon ay nagsasabi sa iyo, hindi ka nagkulang. Ginamit ka lang ng panahon para patatagin ka, Pisces. So, kung patuloy mong hahawakan ang takot sa kakulangan, mahihirapan kang makita ang mga oportunidad sa paligid mo. Okay? Pero kung gagamitin mo ang nakaraan bilang motivation mo, Pisces, maaari kang maging inspirasyon ng iba, lalo na sa mga taong dumaan din sa pinagdaanan mo. So, posibleng may financial recovery din o rebirth energy sa mga susunod na buwan. Tanda ng pagbabalik ng dating sigla at stability sa career o negosyo mo. So, wag mong hayaan na ang dating kakulangan ay magiging limitasyon mo ngayon. Magtiwala ulit sa sarili at sa daloy ng biyaya. Dahil sa oras na tanggalin mo ang takot, dadagsa muli ang abundance sa buhay mo. So, Pisces, punta tayo sa nakatagong lakas mo or asset. Lumabas 3 of Wands. Now, Pisces, isa kang visionary dreamer na may kakayahang magplano para sa future. No? Ang 3 of Wands ay simbolo ng paghahanda, foresight, at expansion. So, may likas kang kakayahan na mag-connect sa mga tao, magplano ng long term, at makita ang mas malaking larawan sa buhay mo. Kahit minsan slow mover ka, once nakapag-decision ka, solid at kalkulado ang mga galaw mo. Now, ang universe ay nagsasabi, huwag kang matakot mag-expand ngayon. Baka panahon na para lumabas sa comfort zone mo. Baka kailangan mo nang i-try ang bagong market, bagong skill, o partnership. Ito rin ang barahan ng travel at global energy. Kung may kinalaman sa abroad o online expansion, very auspicious ito.
So, posibleng may international or online growth kung negosyo o freelancing ang ginagawa mo. Pwede ring yung iba sa inyo makakahanap ng trabaho sa ibang bansa. Okay, matatanggap, ma-approve sa ina-applyan, ma-approve ang visa, work visa, immigration visa, na kung empleyado ka, may opportunity na lumipat sa mas malaking kumpanya o role or makapunta sa ibang bansa at makahanap ng trabaho. Now, ang seeds na itinanim mo, Pisces, dati ay unti-unti nang magbubunga at magbibigay ng unexpected opportunities sa iyo ngayon. So, pagtiwalaan, okay? Pagtiwalaan ng proseso kahit hindi pa dumadating lahat ng resulta, no? Nasa tamang direction ka, Pisces. Huwag matakot maghintay habang tuloy-tuloy ang preparation dahil ang tagumpay mo ay nasa biyahe, hindi lang sa destination. Now, kalagayan ng iyong kapaligiran, lumabas Nine of Pentacles. Napakagandang energy nito, Pisces. Okay, pinapakita ng Nine of Pentacles na nakikita na ng universe at ng mga tao ang iyong halaga. Ito ang barahan ng independence, sophistication, at financial reward. So, ang paligid mo ngayon ay nagbibigay ng space para sa self-sufficiency mo. Marahil ikaw ay unti-unti nang nagkakaroon ng control sa iyong finances, clients, o work setup. Ang barahang ito ay paalala na ikaw mismo ang iyong kayamanan. Ang grace mo, ang dignidad mo at quality na ibinibigay mo sa trabaho o sa negosyo mo ang siyang magbubunga ng tagumpay. Maring may tao, opportunity sa paligid mo na handang tumulong o magbigay ng recognition para siguraduhin mong alam mo rin ang sarili mong worth. So, maaaring dumating ang panahon ng financial upgrade sa buhay mo, sa career at sa negosyo mo. Salary increase, profitable project, o bagong property. May paparating din ng mga taong huhahanga sa professionalism mo at gusto makipag-collaborate sa iyo, Pisces. Now, sa negosyo naman, makikita mo ang resulta ng consistency mo, loyal clients at magandang reputasyon. So, panatilihin ang kalidad ng iyong trabaho, Pisces, at huwag makontento. Ito na ipaalala na habang umaangat ka, huwag kalimutan ang spiritual humility, pagpakumbaba. So, magpasalamat sa lahat ng biyayang darating dahil mas marami pang darating kapag ang puso mo ay puno ng gratitude. So, Pisces, no? Nagsimula ka sa slow but steady foundation with the Knight of Pentacles. Hinarap mo ang mga hamon at competition with the Seven of Wands. Galing ka sa panahon ng kakulangan, kalungkutan, bankruptcy, pagkalugi, physical injuries, sickness, right? Ayan. Pero bitbit mo ang malawak na pananaw at plano para sa kinabukasan with the Three of Wands. Ngayon, unti-unti ka nang makikita bilang independent o makikilala bilang independent and successful person with the Knight of Pentacles. Alright, punta tayo sa puso't isipan mo with the Four of Cups. Okay, Pisces, ang puso mo ngayon ay tila naghahanap ng bagong inspirasyon. Okay, with the Four of Cups. So, maaaring pakiramdam mo ay na-stuck ka o hindi na nakaka-excite ang mga ginagawa mo sa career o sa negosyo. Kahit may mga blessings sa paligid, parang hindi mo ito napapansin dahil abala ka sa pag-iisip ng what's missing, may kulang. So, ito rin ay senyales na yung iba sa inyo ay emotionally drained o kulang sa motivation. So, baka dahil sa paulit-ulit na routine o kakulangan ng appreciation sa workplace o sa negosyo, kaya napapagod ang puso mo. Ang universe ngayon ay nagsasabi, ang tinitignan mong kulang, Pisces, ay baka pagkakataon na bagong simula. So, hindi mo kailangang iwan agad ang lahat, pero dapat kang magising sa tawag ng bagong inspirasyon. So, maaring may mga bagong project, creative ideas, o proposal na hindi mo pa nakikita o napapansin. So, may tao o pagkakataong magpapasigla ulit sa'yo. Isang offer, isang proposal, o collaboration na magpaparamdam sa'yo ulit ng excitement. Nasa loob ng 2 o
3 o 6 na buwan, posibleng makakita ka ng bagong direksyon sa career mo na mas align sa puso mo. Na kung pakiramdam mo'y pagod ka na, magpahinga sandali, Pisces, okay? Kapag malinaw na ulit ang isipan mo, mas madali mong makikita ang susunod mong hakbang. So, maglaan ng oras para sa self-reflection, mag-meditate, magsulat, o maglakbay sandali. Dahil kapag binibigyan mo ng pahinga, ang isipan mo, ang tunay mong passion ay babalik ng may apoy. O pupunta tayo ngayon sa oportunidad na paparating. You have the Ace of Wands. Okay, Pisces, ito ang pinakamasiglang bahagi ng spirit mo. Ang Ace of Wands ay tandaan ng bagong simula, inspirasyon, o creative spark. So, Pisces, isang golden opportunity ang paparating. Maaring bagong career path ito, or business venture, o project na magbibigay ng apoy at pag-asa sa iyo. Kung naghanap ka naman ng pagbabago, ito ang sagot ng universe. Ito na ang simula ng bagong chapter mo. Na huwag matakot sa pagbabago, Pisces. Ito ang simula ng paglabas mo sa pagiging stagnant. May idea ka o hilig kang matagal nang nasa isipan mo. Okay, ngayon na ang tamang panahon para gawin itong totoo. So, posibleng makakuha ka ng offer o inspirasyon sa loob ng susunod na 3 hanggang 90 araw. So, 30 to 90 days, no? Kung freelancer ka o negosyante ka, may bagong client o kontrata na bubukas ng pinto sa mas malaking kitaan. Na kung empleyado ka naman, may posisyon o training na magbibigay ng daan sa leadership role mo. So, makinig din sa intuition mo ngayon, Pisces, kapag may dumating na chance na magbibigay sa iyo ng excitement, sunggaban mo. Ang apoy ng Ace of Wands ay mabilis. Kung di mo ito actionan, mawawala ang moment. Kaya, follow your excitement. Okay, posibleng balakid or risk. 3 of Pentacles. Okay? So, and the 3 of Pentacles ay baraha tungkol sa pakikisama, collaboration, social energy, and enjoyment. So, bilang balakid, nangangulog ito na dapat pong bantayan ang mga distractions at hindi totoong samahan. Maring may mga tao din sa paligid na nakangiti sa iyo, pero may halong inggit o competition. O baka naman ikaw mismo ay nawawala din sa focus dahil sa labis na pakikisama, chika, o social obligations, no? Hindi lahat ng kasama mo nagsa-celebrate sa iyo or ay totoo o nakikisalamuha or yung mga nakikipag-partner sa iyo totoo. So, ang payo sa dito, panatilihin ang balanseng buhay, mag-enjoy, magipagtulungan, pero huwag kalimutan ang mga layunin mo. So, maaring magkakaroon ka ng misunderstanding sa loob ng grupo or team, hindi pagkakaunawaan. Okay, may mag-ingat sa mga taong nakikialam o nagsasalita ng hindi maganda sa likod mo, Pisces. Iwasan din ang paglalaan ng sobrang oras sa social life kung nakakabawas ito sa productivity mo. So, magipagkaibigan pero manatiling professional and selective. Panatilihin ng low profile at hayaan na lang ang resulta ng trabaho ang magsalita para sa iyo. Tunay na tagumpay ay nakukuha sa tahimik na pag-focus, hindi sa ingay na ang paligid. Alright, excuse me. Punta tayo sa payo na yun sa'yo ng spirit guides mo. Lumabas, 9 of Cups. Now, Pisces, ito ang wish fulfillment card. So, ibig sabihin, ang lahat ng pagsisikap mo, sakripisyo, at panalangin mo ay hindi na sayang. Darating ang panahon na makakamit mo ang ninanais mong tagumpay at kaligayahan basta't manatili kang tapat sa sarili mo. So, ang mensahe sa'yo ngayon ng mga spirit guides ay huwag mong kalimutang magpasalamat. Kahit hindi pa kumpleto ang resulta, ang gratitude ay magpapadoble sa blessings mo. Excuse me po. So, ito rin ay paalala na wag puro material. Okay, isipin din ang emotional fulfillment at inner peace. So, malapit nang matupad ang isa sa mga matagal mong pinagdarasal, Pisces. Baka promotion, financial breakthrough, or dream project, no? And maaring dumating ang energy ng contentment, yung tipong mapapaisip ka, finally, worth it lahat. So, posibleng makikilala mo rin ang mga tamang tao na susuporta sa tunay mong growth. So, maging proud sa sarili mo ngayon, huwag i-minimize sa mga accomplishment mo.
Okay? Accomplishments. Okay? Dahil ito ay bunga ng iyong faith at pagtsatsaga. Magtuloy lang sa landas. Magtuloy lang sa landas na nagbibigay saya sa iyo at huwag kalimutang magpasalamat sa bawat hakbang. Okay, punta tayo sa mga possible outcome. Kalalabasan, na lumabas the devil. No? Ang devil ay isang malalim na paalala Pisces tungkol sa power ng attachment at takot. So, ipinapakita nito na habang umaangat ka, maaaring makulong ka sa mga pattern ng overwork, stress, o pagkakapit sa comfort zone. Sumaring lumitaw ang tukso ng madaling pera, mindset, shortcut success, o mga habits na nakikipigil sa spiritual growth mo. So, hindi ka biktima, ikaw ang may control. Ang the devil ay nagtuturo sa iyo ng awareness ngayon na kapag natutunan mong harapin ang sarili mong mga takot, wala nang makakahadlang sa iyo. Ito rin ay babala laban sa toxic work culture o mga taong naglalagay sa iyo sa posisyon ng guilt o dependency. So, magkakaroon ka ng major realization tungkol sa kung ano talaga ang nagbibigay halaga sa buhay mo ngayon. Maaring dumating din ang offer na malaki ang kita pero mabigat sa konsensya mo o nakaka-drain sa iyo emotionally. Pag-isipan ito ng mabuti, Pisces, na kung magpapakawala ka ng takot at limitasyon, ito ang magiging breakthrough mo. So, ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob, Pisces. Huwag hayaang makontrol ka ng pressure o na material na bagay. Gamitin ang lakas ng iyong willpower at intuition dahil kaya mong putulin ang anumang chain na humahawak sa iyo. Kapag ginawa mo ito, magbubukas ang pinto ng tunay na prosperity. So Pisces, no, dumaan ka sa phase ng pagod at emotional detachment with the Four of Cups, pero papalitan ito ng malakas na simula at bagong apoy with the Ace of Wands. So mag-ingat sa mga taong hindi totoo, the Three of Pentacles, at manatiling aligned sa puso mo with the Nine of Cups. Sa huli, haharapin mo ang sarili mong anino with the Devil. Pero ito ay gateway to your empowerment and freedom. So, again, mula sa kawalan ng gana, muling pag-aapoy ng inspirasyon patungo sa pagkakaroon ng katuparan until pagwawagi laban sa limitasyon. So, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Let me know po if nag-resonate po sa inyo ang reading. Ayan, naka-resonate po kayo. Paki-like po itong video if nagustuhan nyo po ang reading. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga readings para sa inyo, Pisces. Sa kapalaran mo, kaperahan, love life. Next topic, love life, if you're interested. Again, career at mga iba pang mga topic like blessings o anumang mga paparating sa iyo. So, now, Pisces, sa mga naghahanap po ng mga pangregalo sa asawa nila, husband nila, kapatid, anak, ayan, kung naghanap po kayo ng mga crystal bracelet na makakatulong sa inyong trabaho, kalusugan, may dalang proteksyon, may pangpaswerte, okay, you can actually magbibigay po ako ng instruction or announcement about dyan, kaya huwag muna kayong umalis if you're interested para matulungan ko kayo paano maka-avail, as well as I think napakita ko na dito kung gusto niyo magpa-private tarot reading, aura reading, palm reading, Akashic, what else, gusto niyo magpa-ritual, request, mga intentions ninyo, manifestations, at lahat pa, at kung ano pa mga problema ninyong baka makatulong po ako. Huwag niyo kalimutang pumunta. Okay? Kausapin niyo po ako sa Bono Magos PH Facebook page. Hanapin niyo po yung My Blue Check. Verified na po ni Meta. Now, for those of you na gustong makabili ng item, huwag muna kayong alis, magbabalik po ako. Saglit lang. Ingat po at God bless. Mga madam at sir, kung naghahanap po kayo ng mga bracelets, necklace, rings, ayan, mga iba pang items na sa tingin niyo ay makakatulong. Talagang makakatulong sa mga pinoproblema niyo sa career. Kung naghahanap kayo ng protection sa inyong aura field para hindi kayo matamaan ng mga psychic energies, mga usog, or pang mga anumang ng kainggitan, no?
So, dito, actually, ito YouTube, may tinatawag na shop. Okay. Kung ito yung phone na gamit ninyo, and then, if ito yung pinanood ninyo na reading, mapapansin nyo po dito sa screen, if this is your phone, meron dyang nakalagay na, view products. Okay, ito. So, i-click nyo lang yung view products dyan, and then lalabas po dito yung mga available na items. Okay, so, andyan na yung price. Pag i-click nyo naman yan, if ever may nagustuhan kayo, interesado kayo, ayan, pwede pa kayo mag-scroll down, interesado kayo sa item na to, you just click on the picture, and then, you will be redirected sa website ng Bono Magos PH. Pwede po din po kayo dyang bumili if may PayPal kayo. Okay? Now, sa ngayon, if taga-ibang bansa ka, wala po akong international shipment. Pero, pwede po dito saan man sa Pilipinas. From Luzon, Visayas, Mindanao, ang shipping po is nationwide dito sa Pilipinas. So, if ever bibili ka po, pwede po nating i-ship muna dito sa kamag-anak mo, sa bahay niyo dito sa Pilipinas. If may bahay pa kayo, may kamag-anak kayo, kaibigan kayo, pamilya na iwan dito, and then sila na po ang bahala paano nila ipadala sa inyo. Yan po ang usually ginagawa ko sa mga client ko na taga-ibang bansa or customer na bumibili. So, for this one example, yan ang gusto niyo, but then, hindi nyo kayang bumili sa website kasi wala kayong PayPal, pwede po kayong bumili. Just take a screenshot at ipadala po yung screenshot sa Bono Magos Facebook page ko. Now, make sure yung Facebook page na pinapalo ninyo na Bono Magos is yung may blue check, verified ni Meta. Okay? And make sure po na ang pinapadalhan ninyo sa mga bayad ninyo, tarot reading man, online services, from my online services up to the products na bibili nyo, make sure po na pangalan ko ang magre-receive ng bayad ninyo. Iba po ang receiver ng payment, hindi po ako yan. My name again is Angel Francia Feliciano. Ang first name ko actually is Angel Francia. Hindi ko middle name ang Francia. That's my second name. My first name is Angel Francia. Dalawa po. Parang Kimberly Ann. Sa akin, Angel Francia. My family name is Feliciano po. So, lahat ng mode of payment ko, ang account name is under my name. From GCash, Maya Wallet, CIMB Bank, at mga iba pang bank na meron ako, Angel Francia Feliciano lang po. So, if ever may iba po kayong nakilalang Bono Magos, alam niyo to make sure talaga, i-check niyo po ang aking Facebook page kung yung kausap niyo is may verified na blue check ba. Okay? So, ayan. Like for this one, if interesado kayo, now make sure po, mabasa niyo yung description dito, no? Benefits ng bawat stone, kung anong meron sa stone sa bracelet na yan. And if yan ang nakapag-decide kayo na it's for you, or pwede nyong iparegalo, bagay na bagay sa mga misis ninyo, girlfriend ninyo, or sino man, kaninyo man ipangregalo, or for yourself, take a screenshot at ipadala yung screenshot. Now, if marami kayong bibilhin, paki-provide lahat po ng screenshots. Okay? Ayan. And pwede rin po kayo ditong magkalkal sa website ko. Okay, sa website ko, may home, about me, products, contact now. Sa home naman po, makikita nyo dito ang mga featured products. And then, napaka-importante, pakibasa po dito yung 38 steps of blessing ritual. Kasi yan po, ibig sabihin yan, lahat po ng item, pag nag-order po kayo dito, dadaan po sa 38 steps of blessing ritual yung item. O yung mga items mo. Now, kasama dyan, inclusion is yung intentions ninyo at prayer request. So, pwede kayong mag-request sa akin kung ano mga intentions ninyo. Right? Ano yung mga gusto nyo matupad.
So, dito po sa akin, sad to say, wala pong cash on delivery. No cash on delivery kasi nga po dadaan dito sa 38 steps of blessing ritual ang mga item. Pwede pa kayo mag-request ng mga intentions. Prayer request pwede. So, may policy din ako. By the way, my business is DTI and BIR registered po. Nagbabayad po ako ng tax, and so makaka-receive po kayo ng sales invoice na papel, receipt, pag nag-order kayo. And, what else? So, may policy po ako. Hence, may policy ako. Because of that, because DTI and BIR registered ako, may policy ako. No COD, no exchange, no return, and no refund. Okay? So, malinaw yan bago tayo during our transaction actually sa Messenger. Alright? So, ayan. So, again, regarding naman po sa mga tawag dito, mga online services ko, like private tarot reading, Akashic palm reading. Private tarot reading 2,500 po. Aura reading 3,500 po. For more information about my online services, you can talk to me sa Facebook page ko. Again, mag-message lang po kayo doon. So, hopefully, klaro na po how to order, how to place an order, paano maka-avail ng mga inclusions ko, mga services ko. Okay? So, maraming salamat po mga madam and sir. Ingat po kayo and God bless.